Isang umaga, pinigilan ng security guard ang isang matandang babae sa gate ng kumpanya. Ma'am, bawal po pumasok ng walang permiso, mahinahong sabi ng guard. Nagmakaawa ang babae. Anak, pakipasok lang ako sandali. Ipapadala ko lang ang pagkain sa anak kong si Yang. Tumanggi ang guard. Pasensya na po tita, bawal talaga. Narinig ito ni Linda, ang boss at agad lumapit. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ma'am, gusto raw po niyang makita ang anak niyang si Yang, sagot ng guard. Ngumiti si Linda. Sige po. Tita, samahan ko na lang kayo. Pagpasok nila, inalok ni Linda ng tubig ang matanda. Si Yang ay nasa labas pa, nag-aasikaso ng trabaho. Maupo muna po kayo. Ngumiti ang babae. Salamat, Hiya, pero kailangan ko nang umalis. Pakibigay na lang itong pagkain at sulat sa anak ko. Tinanggap ni Linda ang sulat at maingat na inihatid palabas ang matanda. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Yang. Boss, tapos na po ang trabaho ko. Ngumiti si Linda. Yang, dumaan dito ang mama mo. Dinalhan kanya ng pagkain. Agad siyang ngumiti at kumain ng masaya. Habang kumakain, iniabot ni Linda ang sulat. Iniwan niya ito para sayo. Binasa ni Yang ang liham. Anak, pag nabasa mo ito, nasa biyahe na si mama pauwi. May sakit ako, cancer daw, sabi ng doktor. Kailangang operahan pero mahal ang gastos. Ayokong maging pabigat sayo. Kung sakaling mawala si mama, alagaan mo ang sarili mo. Mahal na mahal kita. Nang mabasa ito, napahagulgol si Yang at agad tumakbo palabas. Nakita niya ang ina sa labas. Hinabol niya ito at lumuhod sa harap. Mapatawarin mo ako. Hindi ko alam na may sakit ka. Hinaplos ng ina ang anak. Anak, huwag kang sisihin. Ganyan talaga ang buhay. Lumapit si Linda at iniabot ang isang card. Yang, narinig ko ang lahat. Nandito ang 200,000 dolyar. Gamitin mo para sa pagpapagamot ng mama mo. Kapag maayos na ang lahat, bumalik ka. Bukas palagi ang pinto ng kumpanya para sa inyo. Ngumiti si Linda habang magkahawak kamay na umiiyak si Yang at ang kanyang ina. Ang tunay na kabutihan ay ang pagtulong ng walang hinihintay na kapalit. Maging maunawain tayo sa bawat tao, sapagkat hindi natin alam ang pinagdadaanan nila. Tulad ni Linda, matutong makita ang puso sa likod ng bawat pangyayari. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang ating story, mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like and share. Salamat sa panunood.